Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Howdy, hello! Mayong unto kaninyong tanan mga kaigsunan, kumusta mo karong adlaw? Hinaot nga natin sa mayong panglawas. O sakit gaya ng akong headphone mga kaigsunan. But anyway, kumusta mo karong hapuna o hinaot nga kita magmalipayon o medyo init-init ang atong panahon mga kaigsunan. O salam doa kani ko dantan doon mga duan mga layang mao kita niyo mga waktu ini mudah-mudahan bangmang kita niyo halaw sehat sin Allah subhanahu wa taala. And good afternoon, magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Kayo ba'y nakatulog? Dahil ang ganda po ng programa nung yung sumunod sa yung sinundan natin mga kaibigan, yung kay Kuya Bert, talagang nakakatulog, nakakaantok, talagang maganda plus yung boses na talagang pang bedroom boys, diba? Siyempre kayo mga kaibigan na ngayon ay gising na po sila at naghahanda na naman ng pang-almusal natin, pang-almusal, hapo or pang-merienda natin. Bakit naisip ko yung palaging almusal naisip ko yung palaging almusal. Nag-almusal kasi tayo tuwing pagdating ng alas 7 or alas 8 bago tayo mag-work, diba? Diha sa akin na Zamboanga City within the United Barangays, kita sa mga bisinos. Kaya naman, di ba? Maski na Zamboanga, mananagat mga Bisaya, tangkwan to Bisaya, mga langyaw nga dito sa Zamboanga, pero naana sila dito nang inabuhi. Especially dahil sa mga barangay nga asa diha sa Santa Catalina, diha sa Lustre, Castellan, kadaghang kayong mga ining mga binisaya nga naa diha nagpuyo o kanang tanang dapit diri sa Zamboanga na ay mga Bisaya sa mayong udto kaninyong tanan. Diha sa Zamboanga, Sibugay Province, labi na biyod, diha sa Abil, Tungawan, ay pastilan kusog ka itong signal diha. Sayon ko na ay naminaw diha sa Abil. Kumusta mo diha? Gogoy. Naapoy mga radio stasyon diha. Nindot lang naminaw po ko diha. But anyway, mayong hapon, kaninyong tanan. Diha sa Zamboanga del Sur, abot lang gihapon tawa kay sunan gikan Sibugay paingon dito sa Zamboanga del Sur niya nang buog mga ng banderihan to dito sa pinagka dulo ng Zamboanga del Sur. Mga binisaya gihapon na sila diha mga kaigsunan dog sige silang tigpaminaw sa atong talamanon. Zamboanga del Norte, maupod, pastilan kusog po ng signo sa RPND XXX diyan Zamboanga del Norte. Ilabi na dyan diyan sa Dipolog, no? Ay pastilan, ilang kanang mga dapit sa baybayon. Ay na itong ingon silang XXXB. Ay na, kusog kayo, sambutan sintaw sa guway-waya-waya. In the signals in the RPND XXX. Obos, lumatong kita lang naman ito pa mga basilan. Ay, basilan.
ang mga kababayan ko diyan sa Basilan, salam doon kaniko tantan doon, manana naman siya magkano linyo. Alin sa Balas City, también de Nalamitan, na todo kay sa todo lina Basilan de manana tamin de o Chambagano. Damigan de sambil naman ito pang lupasog, salam doon kaniko tantan yan, de doon hat Tiangge, ayan, waya sa signas hindi triple na at tiangge yan doon lupasog. Damigan doon mga maimpungyan katantan na sinamin da municipality sin da Lupasog province in Lupasog salam doon ang katantan doon. Ayan, and today is petsa pilawihaon mga daon mga layang petsa ang pudag 2. Wow, thanks God sa matan nila sa Friday. Pero nagkakataon pa rin na petsa 3 sa mga kaibigan. O baka iba na naman yung nasa isip natin na nawa. Sabi niya, pagdating ng Friday, pagkatapos ay 13 pa talaga. Ay naku, baka mayroon na namang mga magaganap na ikangang hindi natin alam, hindi ka nais-nais, may mga sakuna o ano ba. Pero nasa isip lang yan natin at hindi yan totoo mga kaibigan, di ba? So, Diyos lang naman, maniwala tayo sa Diyos. Now, demikian mga silamin masuk matagi magdung sin programa na tuwinin na welcome salam doa ko tatanong yan ini sabing bagay niyo hi Abdel Disa inviting you to keep us company 3 or 3 in the afternoon. Pagpasensyahan po ninyo ang ating magaling, magiting at nakaka-inspired o ikangang marami po tayong leksyon o marami tayong mga chismis na makukuha sa taong ito. Ngunit inasahan sana natin sa araw na ito ay makakapiling natin siyang mag-angkor dito. Ngunit mayroon po siyang trabaho na talagang hindi maiwasan. Trabaho, alam mo naman workaholic yung tao na yan, gusto niya trabaho dito. So, kailangan tapusin na yun sa araw na ito mga kaibigan. Ang trabaho niya parang sa ganon ay kinabukas, it's Saturday. So, mag-relax naman at mag-washing, maglaba. Okay, baka sabihin nila, mga lalaki ay hindi marunong maglaba. Oy, talo pa natin ang mga babae, no? Sabi pa niya, hiwalay. Nagalit, nainis yung lalaki dahil panay rat ni Mrs. ganito, ganyan. No? Pati paglalama ay si Mr. ang gumaganap bilang labandera, taga-luto, taga-alaga ng mga anak. So nainis si Mr. Ang sabi pa niya, ala, pag ganito palagi na lang akong inutusan ni Mrs. Hiwalay na kung hiwalay. Narinig mo ngayon ni Mrs. Ano yun? Hiwalay? Hindi ba dear? Ihiwalay natin ang puti sa pula baka magmantsa. Lagi. Oh no. Mga kaibigan, ang oras po natin ay 11 sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon. Sabi nga doon sa Metro Manila Philippine Standard Time ay nagkaroon po din tayo ng programa doon sa Manila. Mayroon tayong radio station ng Armed Forces of the Philippines. So yung palaging binabanggit natin, Philippine Standard Time. Para po tayong 12 sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon dito sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Dito sa pinagsikat, pinagmalakas, dinig na dinig sa buong Mindanao ang RPN D-Triple-X dito sa lungsod ng Zamboanga. Alam niyo, ang chismis natin ngayon mga kaibigan, umpisa po natin dito sa lungsod ng Zamboanga, no? Ay mayroon pong ikangang medyo isang shooting incident na nagaganap kagabi mga bandang alas 8, no? Kung papakinggan mo yung tunog ng putok na yon ay parang hindi tumama. Para bang pataas or pa-horizontal, ganito ganyan. Parang walang iba yung may tumama sa tao at iba yung hindi tumama. Yung tumama medyo gumaganon lang. Yung hindi tumama parang malakas siya, no? So, bale 6 na putok ang narinig natin. Yung pala, ang pinuntahan natin ay yung mga kabataan doon sa talon-talon, no? Doon sa
yung street doon na papasok sa loob. SM ba yun? No? SM. Doon sila medyo ang nagumpisa yan ay paglalaro ng basketball and nagkantsawan, hindi nagkaintindihan, kantsawan ganito ganyan, alam mo naman kabataan. So ang ginawa ay pagdating ng alas 8, kumuha ng baril yung sa ibang grupo, binaril naman itong sa kabilang grupo. Ayun, mabuti, butalo in town ang dilianad ba? O mga professional killer ba ito? Wala na. Tumba na itong usap. Pero tingali, kadang mga bata, hala, pak, na, wala dyan maigo. Kusog kay dagang, ginurag ka ng kusog pa sa alas 4, mga kaisunan, ang panghitabo diha sa kining talon-talon kagabi, mga alas 8, mga kaisunan. Now, hinaot nga kaigsunan kitang mga tanan ay matud pa nila nga kinahanglan naatay kasayuran, naatay mga kasayuran, naatay impormasyon, kanang dili ta ba malinlang, dili ta maistoryahan sa uban, dili ta nga ingon sila nga mauni nga dili po ay maayo, di ba? Nga kontra po ito dili ang kamba kanang gibutang-butangan nalag dili nga ang istorya nga dili mao na unsa maglibog taon sa siya sa mas bahay pang maminaw da, di ba? O maminaw tag radyo, kanang radyo na naay notisya paras ni ining atong programa karon o dirin sa D3X gikan sa buntag hantod sa magabi. Ayaw ganun nilang kambiho ng inyong dial diha kinahanglan palit mong babol gambi, pilit na, aron mo tapot yun na, aron di na maliso-liso sa inyong mga bata diyan, sa inyong mga anak diyan ng inyong radio dial diyan kinahalan. Din hinadyon sa tapot na dyan, pilit na dyan, din sa RPN 1008, di ba? Kanindod mga music po. Dire na ay mga music, pastilan ganina uminaw ta ni Kuya Bert, pastilan kanindot mga music, no? So, din nila gina sila. Nakapay mga balita, dire ang itong ang Pilipinas at ang China. Now, although hindi na po nila pinag-usapan yung pagkakatais ng ikangang pagkatawag nito pag-relationship ng China at yung US hindi nga tinalakay doon kasi pumunta dito yung Prime Minister ng China o ng Japan, mga kaibigan, pero hindi po nila na pag-usapan yung US at saka China. Hindi po nila tinalagay ni na Prime Minister Abe at ang ating President Duterte. Ayan, nilinaw po ni Yoshihisa Kayamura, ang Japanese Foreign Press Secretary, na hindi tinalakay ni na Pangulong Rodrigo Duterte, Japanese Prime Minister Shinzo Abe, ang umasim na relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos at gumba na namang pagkikitungo sa China magugunitang ika nga yung nagkaroon po ng mahigpit na kaalyado. So medyo hindi naman siguro ay huwag mo nating pag-usapan yung mga kano. Dahil matatangos yung mga ilong nila. Tayo muna, medyo dito sa Asia, medyo kunting hindi naman masyadong matangos. Katamtaman lang. So huwag mo nating pag-usapan masyado silang matangos ang ilong nila. Okay, sa ating paring balita mga kaibigan, alam nyo, itong tungkol po ito sa Miss Universe, ano po, tungkol po sa Miss Universe, ang ating pambato. Ay kabert, thank you, ang ating pambato mga kaibigan. Medyo daw, ikangang itong si Maxine Medina, medyo nag-improve daw ang kanyang talento sa pag-English.
Bakit ba hindi marunong mag-English? Di ba siya marunong mag-English ang ating pambato, ang ating Philippine, ang Miss Universe. Ay nako mga kaibigan, po nilinaw po ng English language trainer ni Maxine Medina na malaki ang naging improvement nito sa speaking skills para sa nalalapit na laban sa Miss Universe. Ito po ang buwelta ni Mark Arthur Abalos, English language teacher na isa sa trainer ni Maxine, di ba? Maxine Medina. Oras po natin mga kaibigan ay ganap ng 11 sandali magalagpas ang alas 2 ng hapon. Ay yung kwento-kwento natin, no? Pati yung kahapon, itong mga pamahiin ng ating mga kababayan po natin. So medyo maganda po, ano? Yung alam mo kasi itong angkorman natin si Al. Galing po, ano? Nakakatawa mga kaibigan. Ay baka sa Lunes ay makakapiling natin siya. Halos wala akong masabi, wala akong mabanggit kasi lahat ng kanyang sinasabi ay talagang totoo, no? Yung mga pamahiin natin, di ba? Yung mga nakasanayan natin mula pa sa kalululuan natin. Ako mga kaibigan, itong isang abductor na BNP, tambak daw ng ebidensya laban sa pulis na abductor. Ay nako. Lalo pa umanong pinabingat ngayon ng pulis na sinasangkot sa tokhang for ransom na si Spotri Ricky Santa Isabel ang kanyang kaso dahil sa pagmamatigas na magpakustudya sa PNP. Nako. Kawawa naman ito pag napatunayan na talagang siya nga ay goodbye PNP. Now ang nasabing pulis ang tinuturong nasa likod ng pagdukon sa Koreanong si Jack Ik-jo. Ito, yung pangalan nila. Ang ganda ng pangalan po nila mga kaibigan. G Ik-jo. Ayan. Kung saan binigyan na raw ng 5 milyon ransom. Ngunit hindi pa rin inilalantad ang kanilang biktima. Ano ba yan? Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, si General Bado, maliban sa CCTV footage at iba pang ebidensya, may testigo rin silang nakakita kay Santa Isabel nang dukutin ang dayuhan. Pero gangang ayaw na umano ni De La Rosa na magbigay ng false hope sa pamilya ng biktima dahil sa 3 buwan na. Matagal na po ito, no? 3 buwan na mga kaibigan. Hanggang ngayon, hindi pa rin na-solve ang ikangang kaso na ito. 3 buwan na. O pagkawala nito kahit na nakapagbayad ng ransom, baka wala na ang dayuhan, di ba? Baka wala na daw yung dayuhan pero gagawin pa rin umano nila ang lahat para ito ay mahanap. Kaya just imagine mga kaibigan, no? 3 buwan na pala ito.
ay kinidnap po ito. Di manoy ng isang itong PNP. Pero hanggang ay tingnan natin kung talagang ito nga ang kagagawan ng krimen na ito. Ito isang pulis. Ay naku, talagang masisibag siya sa pwesto. Talagang alisan siya ng rango, alisan siya ng karapatan, alisan siya ng makulong pa siya mga kaibigan at hindi ba siya magiging membro po ng PNP. Dahil diyan tayo magtitiwala sa ating mga pulis na to protect and to serve and protect. Di ba? Kaya anong ginawa niya? Hindi eh. Now, pagpatuloy po natin sa pagsusuri ni PNP Chief sa record ng inakusahang pulis. Minsan na rin daw itong nadawid sa pagdukot sa nang negosyaning Chinese, ngunit naabsuelto lamang dahil sa kakulangan ng ebidensya. So hanggang ngayon mga kaibigan ay patuloy pa rin ang ikangang pag-imbestiga kung talagang siya nga itong kung totoo nga ang napatunayan na talagang siya po ang abductor nitong isang Koreano na ang pangalan ay si ang pangalan ay isang Koreano po ito, no? Si Ji Ik-jo. Ji Ik-jo, and di manoy nagbigay daw ito ng 5 million pesos ang misis nito, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin inilalantad ang biktima. Mayroon po tayong 26 minutes magalagpas ang alas 2 ng hapon. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Radyo Mindanao. Magbabalik po kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay mga kaibigan, ang oras mo natin ay ganap ng alas 2:30 dito pa rin sa ating palatuntunan, Radyo Mindanao. Ito pa rin ang inyong lingkod, si Abdel Diza. Tulad na nabanggit natin mga kaibigan, pinagpasensya na lang po ninyo, hindi po natin makapiling ang ating anchorman na si Alan Sinto. Busy po dahil mayroon pong mga gawain na dapat matapos sa araw na ito. So hanggang ngayon mga kaibigan, ang demand po ng Abu Sayyaf Group ay 10 million pesos ay balita natin mula sa General Santos City, bihag pa rin ng Abu Sayyaf o ASG ang apat na tripulante na sakay ng FB Ramona 2 na binihag sa Sulu mula noong December 19, 2016. Laking halaga ito mga kaibigan, 10 milyong piso.
Ay nago, ito po ang kinumpirma ni retired Army Major Alan Benedesio, security personnel ng Ramona Fishing sa Tambler nitong lungsod. Oh no, mula sa 50 milyon. Agdali noon ay hiningi nila ay 50 million, di ba? So, bumaba ito sa 30 million. So, maaaring hindi kaya po ng kumpanya ay humingi nitong huli ay humingi mula sa 50 million, bumaba po ito ng 30 million hanggang nitong huli ay humingi ng ASG ng 10 billion pesos na ransom kapalit ng kalayaan ng mga biktima. Now mga kaibigan, dear Smollett, pinaninindigan umano ng may-ari ng kumpanya ang no ransom policy na pinairal ng gobyerno. Now, hindi natin alam mga kaibigan, sana naman ay mailigtas itong apat na crew ng FB Ramona 2 na kinidnap po ng mga Abu Sayyaf dyan sa Sulu. No? Noong December 19 pa ito, 2016. December 19, 2016. Last year hindi malayo, no? Di ba? Kikang kawawa naman ito pag hindi po maganda ang usapan ng gobyerno natin at ng Abu Sayyaf. Ngunit humingi po sila ng 10 million pesos para sa kaligtasan nito. Now, ang nanindigan pa rin ang may-ari ng kumpanya. Ang sinasabi nilang no ransom policy na pinairal din ng ating gobyerno. Now, kung maalala po natin, binihag ng ASG sina Noel Esconde, 45 years old, ang boat captain. Roel Leones, 30 years old, assistant boat captain. Si Regime Racabo, 40 anyos. At si Ray Ramos, 36 years old. Mga residente po ito ng Jensen dyan sa South Cotabato. Now, ayon sa balita po mga kaibigan, ang apat ay lulan sa peace carrier ng FB Ramona 2 na pauwi na sana ng Jensen nang hinabol ng mga armadong ASG doon sa Sulu gamit ang speedboat. So, isa lang dyan mga kaibigan, ang dapat nating tutukan ay yung kailangan, yung kasiguruduhan. Ang seguridad dyan sa karagatan natin. Medyo yata may butas, ano? Pero sa bagay, ang ating militar, lalong-lalo na po ang Navy, sinisika po nila na matugudan ang seguridad dyan sa karagatan. Kasama na yung mga ibang ahensya na nagpapatupad ng kasiguruhan. Ay tingnan natin kasi medyo nag-usap-usap sila dahil ang iba naman dahil sa napakalawak ang karagatan ay hindi po kayang bantayan ang bawat sulok nito dahil sa kakulangan ng yung barko, yung mga speedboat natin, yung mga fast-craft natin, barko ng Navy, medyo kulang nga mga kaibigan. Kaya hindi nilang magawa na patrolyahin ang karagatan natin ng araw-araw. Kung minsan nagpapatrolya po sila mga once a week, ganun, no? O twice a week. So in between that, sinamantala naman ng mga kaibigan nating mga pirata dyan. Ay nako. Kaya ito na nga,
dahil sa natsyempohan itong FB Ramona. So, yun. Ay inabangan ng mga Abu Sayyaf at dinala sa banda itong mga apat na kanilang binihag at humingi po ng nagdedemand ng ransom ng actually 50 million nung una at bumaba ito ng 30 million at ngayon ay ang huli ay 10 million pesos na lamang po. So, kahit na 10 million pesos mga kaibigan, talagang mabigat dyan sa bulusan po. Pero I do hope hindi naman gagawa ng mga karumaldumal na gawain itong mga nangidnam sa kanila na hintayin nila, di ba? Hintayin nila na makipag-usap sa kumpanya kung ano ba talaga ang maibigay ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ng tatlong nakidnap na ito. Ang oras po natin mga kaibigan ay ganap ng 35 minutes after 2 in the afternoon, Philippine Standard Time. Kayo pa rin mga kaibigan ay nakikinig sa ating palatuntunan ang radyo mo Mindanao dito sa impilang pinakamalakas ang D-Triple-X RPN dito sa lungsod ng Zamboanga. And sabi nga, tinuring ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe ang Pilipinas bilang isang pamilya. Wow, ganda no? Bilang isang pamilya at hindi lamang kaibigan o kaalyadong bansa. Ginawa ni Prime Minister Abe ang pahayag sa State Banquet na inihandog ni Pangulong Duterte noong isang araw mga kaibigan. Ano mga kaibigan, yung mga iba dyan na nagmamadali, hinahanap nila kung anong oras naman talaga, wala silang relo, wala rin cellphone. Ang oras po natin mga kaibigan ay 2:36 na. 2:36 na, Philippine Standard Time. Now, yung mga walang relo, walang cellphone, nakakalimutan o ganito ganyan, na mayroon silang nakikinig sila sa kapitbahay na mayroong radyo na nagkataon naman ay nakikinig sa ating palatuntunan. Yan po ang ating orasan. Diba? Okay. Now, mga kaibigan, tawag nito, isang bus naman na nahulog sa bangin. 20 po ang sugatan. Doon po yan sa Naga City. Okay mga kaibigan, ay balita po yan, nag-iwan ng 20 pasaherong, 20 mga pasaherong sugatan. Ay
Bakit naman ganoon mga kaibigan? Ang pagkahulog ng pampasahirong bus na sa isang bangin sa bayan ng Ragay, Camarines Sur. Sa panayam ng kasama natin, ay nako, sinabi ng isang tagapagsalita ng isang himpilan doon ng pulisya na binaybay po ng bus ang pakurbang bahagi ng naturang lugar galing Manila patungong Bicol Region nang biglang kinabig ng driver ang manibela para iwasan ang kasalubong na sasakyan. Ay nako. Nakakatakot po ng mga kaibigan, no? Ngunit hindi na niya na-control. Hindi pa na-control ng driver ang minamanehong bus na naging dahilan para magtuloy-tuloy ito sa bangin. So, sa niniyan mga kaibigan, ang aksidente ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Ang mga biktima na agad namang tinakbong sa hospital. Sa ngayon, nagpatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa insidente. Kung minsan natatandaan po natin mga kaibigan, dito sa Mindanao Examiner, lalo na po doon sa itong Cebu Examiner, I should say, Now, libu-libong mga ating natatandaan pa noong isang araw, libu-libong mga Boholano. Nagkaroon po sila ng drug symposium. At sa pangunguna po ng Jesus Miracle Crusade, doon po yan ginanap sa Bohol mga kaibigan, at libo-libo po ang dumalo sa symposium na yan. So maganda po yan mga kaibigan, kasi kailangan ang tanan mahibalo ba unsa epekto sa droga o pananglit nga na sa atong lawas, unsa epekto ana. Now, kano lang ganing na ay mga usahay, mga kamag-anak nato na lulong sa droga, di na ganin na morespetar o mga inahan, nanay, tatay, mga igsuon, ubang mga uncle. Di na morespeto kay ang ilang utok, nasagulan naman og droga. Unsay ang ilang gusto nga ilang guni-guni ilang maisip, mao tong himuon nila pananglan nga patyo na ako na ang ilang tripping ba hala bisa pagkinsa dia, mao nang usahay musukol na sila sa pulis kay wa na may kahadlugan na gumikan na ng illegal drugs mga kaigsunan. Di na dyan na silang respetar, kaya wa naman sila kahadlukan, ay ang ilang tripping iso na kaya mula sila si Bruce Lee. Karate-karate daw, kaya sila si Bruce Lee, sila si Jet Li, sila si Superman. Allah, isog, batang isogan mo, siga kayong mata mga kiksunan. So, pananglit ang atong mga kaigsunan nga inana, delita, sabi nga nila, hindi man lang tayo mag-angat ng kamay upang pigilin, supilin ang mga kaganapang ito. Walang mangyayari sa ating mga kaibigan. Balang araw, sa darating na panahon, ang lahat ng tao dito sa Pilipinas ay drug addict na yata. Di ba? Kasi ni isa sa atin, nagpabaya na lang, hayaan mo sila, ganito, ganyan. Yung nagpabaya, yung sinasabi natin, hayaan na lang yan sila. There will be a time, dadami, pati yung pamilya mo,
Pati yung mga anak mo ay madadawi dyan sa sinasabi mong hayaan mo na sila. Hayaan na natin ang ating otoridad. Hindi, mga kaibigan. Kailangan kumilos din tayo. Mayroon tayong action na gagawin, di ba? Para sa mga tao na yan. Now, kung hindi mo kayang ng kamay mo, kahit man lang ng bunganga mo na pag huwag kayong gagawa ng ganyan, ganito, ganyan, di ba? Kung hindi naman kaya ng bungaw, kahit ipagdasal na lang natin sila na sana magkaroon sila ng kaliwanagan, magkaroon sila ng pag-iisip na hindi gagawa ng mga ganito, ng mga masamang bisyo, di ba? Wala namang mahirap sa pagdarasal natin. Who knows, baka at that time ay pinagbigyan ang ating dasal. Pero sabi nga ng iba, dasal tayo pero matagal darating ang resulta. Pero pagpasensyaan po natin dahil tayo mga Pilipino ay makadiyos. So ito po ang ginawa ng Jesus Miracle Crusade doon sa Bohol kung saan nagkaroon po sila ng drug symposium doon sa lugar na yon. Libo-libong mga nasubukan po natin ito nung nasa serbisyo po tayo, nasa Armed Forces of the Philippines po tayo, ay nagkaroon po kami ng mga programa na kung saan ay magli-lecture po, magkaroon ng symposium sa lahat ng mga schools, high schools, college and university sa buong Mindanao. Naisa ko diyon sa mga lecture tungkol po sa ang nililecture ko ay terrorism. Bakit tayo nagkaroon ng terrorism? Kailan nagkaroon ng terrorism? Ano ba ang terorismo? Ano bang ginagawa ng mga terorismo? Sino bang target nito? Iyon mga kaibigan. At anong gagawin natin para yung panlaban natin para masugpo ang terorismo na ito? So, balang araw ay mag-lecture tayo, magkwento-kwento tayo tungkol sa mga ano bang dapat natin gawin, ano bang terorismo, kailan ba ito nagumpisa, saan ba ito nagumpisa, di ba? At ano po ang gagawin natin para malabanan natin na hindi po tayo gagamit ng sandata. Hayaan natin yung pulis, hayaan natin yung military at mga kapgo, iba pang ahensya na may mga sandata diyan, hayaan natin sila. Pero tayong mamayan bilang sibilyan, paano natin, how are we going to fight without using arms itong mga terrorism na ito, itong mga terrorist na ginagawa? Ano ba yung mga gawain ng terorismo, di ba? Isa na dyan yung sabotahe, di ba? Sinasabotahe, isa pa yan, sinasabotahe nila ang future ng ating mga anak, di ba? Paano? Ba't malimbawa ay may nagkaroon ng gera doon, nagkaroon ng pagsabog doon, di ba? At ikang katakot-takot na sabog dito, ganito, ganyan. Siyempre, ang tendensya niyan ng mga anak natin na tayo ay ililikas natin yung mga anak natin sa isang lugar na medyo safe, di ba? Ililikas natin sila sa mga lugar na medyo walang gagambalan sa kanila. So mangyari dyan, hindi na tuloy makapasok ng school. Hindi na makapasok ng school, hindi na makapag-semester, hindi na makapagtrabaho ng maganda dahil nandyan yung terrorism. So hindi ba yan? No, yung paglaki ng bata na yan, hindi nakapag-aaral because of terrorism. Anong gagawin? Anong mangyari sa bata na yan? Magiging lalaki yan na magiging mangmang, lalaki yan na magiging problema ng ating bayan, di ba? So, isa na dyan na kailangan kahit man lang magangat po tayo ng kamay, huwag niyong gagawin yan, huwag niyong ito ganyan, di ba? Dahil tayo mismo rin ang malilintikan, tayo mismo ang lugi dyan, tayo mismo ang mabiktima ng mga tao na yan, di ba? Okay, na dahil sa ating pinabayaan natin na wag na, ganito ganyan, hayaan mo na yung militar, hayaan mo natin gobyerno, ganito ganyan, hindi magandang simula yan, di ba? We got it exactly 12 minutes before 3. Now, mas maganda itong ginawa ng mga Jesus Miracle Crusade diyan sa Bohol, libu-libong mga
kalimitan nito ay mga estudyante at mga guro diyan sa Bohol at mga mamamayan po natin ang dumalo sa isa sa mga pinakamalaking drug symposium na sinagawa po ng isang maka-impluensyang Jesus Miracle Crusade International Ministry or GMCIM dito sa Central Philippines. Now, ito nga, mga dosen-dosen ang mga membro po ng GMCIM, itong Jesus Miracle Crusade. Sa pamumuno po ni prayer warrior Danny Cuarteros at ang wife nito na si Sister Jenny. At nag-ikot po sila sa buong lalawigan ng Tugigaraw, di ba? And doon sa Cagayan province, dito naman pumunta naman sila dito sa Northern Philippines, dito nga sa Bohol, kahit na nagkabuhol-buhol ang panahon, kahit na masama ang panahon, hindi alintana sa kanilang misyon na upang ikangang lekturan, di ba? Itong mga kabataan natin nang sa ganun ay hindi po sila malulong sa droga. Dahil mga kaibigan, sabi nga ni Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ano na lang kaya kung ang ating kabataan ay lulong sa droga? Siyempre, magiging leader yan sila. Magiging mayor, magiging barangay kapitan, konsihal, magiging presidente, di ba? Ano na lang kaya kung ating leader natin ay lulong sa droga? Sino man ang sisihin natin? Ay yung mga tayo na nagpabaya, di ba? Sa pagpasensya na lang po ninyo kung medyo mataas-taas ng konti ang inyong migo dinhe. Kaya ako ang sa ako lang, sa mga alam mga kaigsunan, nga kinahanglang naputay igong pag malasakit ba, na ay malasakit, di ba? O sige lang po kag ampo. Sige lang kag ampo, ginoo nga nga kuan, kinala, mulihog po ka, na po kay aksyon. Dahil magampo ka, nga unta, wala na drogas, Pilipinas, unta nga ang mga kabataan, dili na magpila-pila ng droga. Sige lang kagangpo, laki na lang na ay ampo, mulihog po ka, unsa may buhato ni mo be? Mamasol? Mamasol? Magtanom dito sa unsa ni, kamuting kahoy dito sa bukid. Pagkahuman ng mamasol, siyempre, mo ito po mga barangay official diha, kap, konsyal, unsa may buhaton nato, unsa may katabang nako nimo be, kay lagi kanay laging droga nato di unsa man ikaw unsa man balo kang lecture ko. Sige, mag-symposium ta dito, meeting ta dito sa eskwelahan wa sa mandapit, di ba? Mao na mga kaigsunan na. Dili kayo, sige lang tagampo, unya di tamulihok, ay nako, sige lang tagampo, Diyos ko, bigyan mo kami ng pagkain, dagdagan mo po ang aming biyaya, dagdagan mo ang aming ito ang kahanap buhay namin dito. Ay kung hindi ka naman kikilos, wala rin, hindi mahulog ang bayabas kung hindi mo yan susungkitin. Ayun na nga mga kaibigan, ang symposium ay sinagawa doon sa Mayor Pablo Lee Memorial Hospital sa koordinasyon ng at partnership ng Department of Education at iba pang mga stakeholders doon sa Bohol. Ay mga Boholano, mayong ibalo ko, mayong hapon diyan, no? Ang atong mayor diha, lang itong mayor diha sa Payaw, no? Payaw si Bugay, si Mayor Chopper Mendoza. Boholano ba na siya? Mayor, Boholano, nga na tumang ka diha sa Payaw.
lagi, tungkol lagi daw sa panginabuhi, di ba, Mayor? Tungkol sa panginabuhi, tungkol sa ani, na walay ikangang, walay, naunsa ni, tanahimog kog Mayor. Okay mga kaibigan, medyo kinakapos na po tayo ng oras. Hanggang dito na lang ating palatuntunan. Itong Radyo Mindanao dito sa impilang ng D-Triple-X RPN lungsod ng Zamboanga. Sa ngalan po ng ating anchorman, ang ating idol, of course si Al Zinto na busy sa Lunes ay siguradong makakapiling natin siya at marami siyang chismis na maibigay sa atin. So, sa ngalan po ng mga ikangang sponsor ng ating palatuntunan, of course, sa ngalan ng ating technical director na si Raymond at Karandang, no? Of course, ang ating Superman card at saka doon sa transmitter site, ito po ang inyong lingkod, si Abdel Disa na sabing may God bless us all. We love you and take care.